So mga kabukid, nandito na tayo sa area, no? So dalawang area po itong ating PPH test or soil test, ano? Soil test. Yung isang area doon po, no? Sa area na 'yon. Opo. So itong area na to, check natin yung pH level ng lupang ito. So ayan, naka 7 po siya. Yung pH niya, kita ba? 7. O, naka 7, ano? Ibig sabihin, yun na po yung pinakamataas. Alkaline na po, ibig sabihin yan. Ngayon, pag bumaba po ito, nag 4.5 acidic po tayo. So, dalawang beses tayo rito magte-test. Or tatlo. Tignan natin. So 5.5, 4, bababa. So 4.6, acidic na siya. So 4.5, acidic po talaga mga kabukid. Magandang araw mga kabukid. Nandito tayo ngayon sa Santo Tomas South ng Jaén, ano? Meron tayong iso-soil test dito na bukid na masugid po nating subscriber, Sir Diego, no? Nasa ibang bansa po siya ngayon. Nandito po tayo sa kanilang residential. Kasama ko po yung kanilang nag-iintindi ng bukid, si Kuya Lito. Kuya Lito, shoutout sa'yo. Pupuntahan natin yung kanilang bukid kasi lagi daw atras ang ani, no? Napakalaki naman ho ng gastos. Sakto naman ang abonong ibinibigay. So sabi ko, para mapatunayan yan, iti-test natin yung lupa para makita natin kung ano na po yung pH ng lupang ito. So ganun po kasi pagka sobrang acid na po mga kabukid ng inyong lupa, kahit isang damakmak na abono na po ilagay nyo dyan, hindi na po magbibigay ng magandang bunga yan or magandang harvest. So ito pala mga kabukid ay lunak. Ibig sabihin hindi nawawala ng tubig, ano? The whole season may tubig po siya. Sabi ko hindi rin magandang sintomas yan pag may tanim ka, kasi ang gusto rin ng palay ay tinutuyo mo rin siya, hindi laging may tubig. So kaya ayan, nagraraton po yung mga palay, no? So isang indikasyon na yung insekto po rito ay hindi mawawala, kasi pagka harvest mo tinubuan ng palay, ang tawag po dyan ay raton, meron silang tinatawag na pagkain or kanilang tirahan, ano? So mamamalagi po dyan yung mga insekto, yung stem borer, leaf folder, and then rice bug, kasi meron silang nakakain. So yun po yung disadvantage pagka ganyan po, no? So mga kabukid, nandito na tayo sa area, no? So dalawang area po itong ating PPH test or soil test, ano? Soil test. Yung isang area doon po, no? Sa area na 'yon. Opo. So itong area na to, check natin yung pH level ng lupang ito. So ayan, naka 7 po siya. Yung pH niya, kita ba? 7. O, naka 7, ano? Ibig sabihin, yun na po yung pinakamataas. Alkaline na po, ibig sabihin yan. Ngayon, pag bumaba po ito, nag 4.5 acidic po tayo. So, dalawang beses tayo rito magte-test. Or tatlo. Tignan natin. So, 5.5, 4, bababa. So 4.6, acidic na siya. So 4.5, acidic po talaga mga kabukid. So acidic. So isang try pa. Medyo may kalayuan lang po yung bukid na isa. Ayan, umuusok-usok pa. Ayan, sa susunod, Kuya Lito, huwag na tayo magsusunog ng ginikan. Hindi ba sa'yo yun? Tayo po ay
nag tetest ng pH level ng kanilang soil dito sa Barangay Santo Niño, Hain. So yung mga kabukid, nandito tayo sa pangalawang area, no? So doon tayo galing kanina, makikita nyo may bahay dyan. So ito yung isang banos naman to, hanggang diretso. So hindi na natin itatry yun doon. Yung dulo. Tutusok lang tayo rito. So tignan natin. Yan, nag 7 na. Check natin. Nako, 4.5 talaga. Isa. Sobrang asim talaga na. Kaya check tayo rito. Lakad tayo ng konti. Tusok natin le. So ano pa rin, 5.0, 5 acid pa rin. Dapat mag ano siya 5.5, 6. Ganda yung kanyang kwan. Pero acidic pa rin siya, kasi nasa 5. Ayun mga kabukid, babalikan po natin ito by December na po, kasi gagamitan po natin ito ng activator at saka ating Primera Nutrical. Pasasabog po natin sa kanilang bukid at ititest po uli natin para malaman natin yung pH level ng kanilang bukid, kung ilan po yung nabawas, no? So antabayanan nyo po yan mga kabukid, yung part 2.